Maligayang pagdating sa Mystic EA Channel. Ngayon, tatalakayin natin ang nakakatakot at nakakakilabot na kasaysayan ng De La Salle University, isang lugar kung saan ang malupit na mga alaala ng nakaraan ay nagpapakita sa mga pinakanakakakilabot na paraan. Ang institusyong ito, na may masalimuot na kasaysayan, ay nagtataglay ng higit pa sa mga alaala sa loob ng kanyang mga pader. Ito'y tahanan ng mga kaluluwang di mapakali, na nakatali sa kanilang trahedyang sinapit, at ang kanilang mga kwento'y nakaukit na sa bawat sulok ng universidad. Ang De La Salle University ay hindi pangkaraniwang campus. Habang karamihan sa mga universidad ay may kani-kanyang kwento ng kababalaghan, ang kasaysayan ng La Salle ay lalo pang nakakatakot. May mga kwento ng supernatural na nangyari sa loob ng higit isang siglo. Ang Chapel of the Most Blessed Sacrament, na nakatago sa loob ng St. La Salle Hall, ay saksi sa isa sa mga pinakamalupit na massacre noong ikalawang digmaang pandaigdig. Habang sumalakay ang mga sundalong Hapones, ang kapilya, na naging kanlungan para sa mga nagtatago at mga kapatid ng La Salle, ay naging entablado ng malagim na karahasan. Ang mga sundalo, armado ng mga bayoneta, ay walang awang pinaslang ang mga inosente, nag-iwan ng isang pamana ng dugo at kalungkutan. Kabilang sa mga namatay ay mga lalaki, babae, at mga bata na naghanap ng kanlungan. Ngunit natagpuan ang kanilang trahedya at walang awang kamatayan. Noong Pebrero 12, 1945, bumalot ang isang nakakatakot na anino sa De La Salle College nang biglaang salakayin ito ng 21 sundalong Hapon. Ang dating mapayapang santuwaryo, na tahanan ng 70 kaluluwa, kabilang ang 30 kababaihan, 16 na Kristiyanong kapatid mula Europa, at ang kapelyan na si R. Francis Cosgrave, ay naging lugar ng walang kapantay na karumal-dumal na krimen. Ang takot ay matagal nang bumalot sa mga naninirahan doon, matapos mawala sina Brother Egbert Xavier SC at Hukom Jose Carlos 3 araw bago yon, at hindi na muling natagpuan. Pinaghinalaan ng mga sundalo, dala ng paranoia at kabaliwan ng digmaan, na ang mga naninirahan ay tumutulong sa mga Amerikano. Ang sumunod ay isang bangungot na pagpatay. Ang mga sundalo, ang kanilang mga isipan ay nilason ng pagdududa, ay walang awang pumatay sa lahat ng kanilang madaanan, mga lalaki, babae, at maging ang mga inosenteng bata. Ang dating banal na lugar ay nabahiran ng tako, kumakalat ang mga sigaw ng mga iniwan. Ngunit hindi nagtatapos ang mga kababalaghan sa kapilya sa masakit. Mayroong hindi mabilang na ulat ng mga kakaiba, at hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa loob ng kanyang mga pade. Ang mga guro at kawani ay palihim na nagkukwento ng mga kakaibang karanasan, lalo na tuwing Pebrero, ang anibersaryo ng trahedyang iyon. Isang estudyanteng nagdarasal mag-isa noong panahon ng pagsusulit, ay biglang sinamahan ng isang di nakikitang nilalang, na ang boses ay lumalakas habang inuulit ang dasal ng Holy Mar. Nang maglakas loob siyang dumilat, nakita niya sa harap niya ang multo ng isang sundalong Hapon. Ang kanyang mga kamay na puno ng dugo ay hinahawakan ang kanyang mukha, habang siya'y tahimik na sumisigaw ng tulong. Ang trauma ng massacre ay tila nagbubuklod sa mga kaluluwang ito sa kapilya. Patuloy na inuulit ang kanilang mga sigaw ng kalungkutan at saklolo. Ngunit ang kapilya ay hindi lamang ang lugar ng katatakutan sa De La Salle. Ang mahabang kasaysayan ng universidad ay nagbigay daan sa napakaraming alamat ng kababalaghan. Bawat isa'y mas nakakatakot kaysa sa nauna. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang pagkamatay ng isang estudyanteng babae sa isang malagim na aksidente sa elevator. Sinasabing siya'y naipit doon sa buong katapusan ng linggo, at ang kanyang katawan ay natagpuan na lamang ng huli na ang laha. Mula noon, maraming ulat ng mga nakakita sa isang batang babae na may mahabang itim na buhok na pagalagala sa ikatlo at ika-4 na palapag ng gusali. Ang kanyang malamultong anyo ay palakad-lakad sa walang lamang mga pasilyo. Isang gabi, isang saksi ang nakakita sa kanya na pumasok sa isang banyo sa ikatlong palapag na dapat ay walang tao. Nang sundan siya, ang batang babae ay biglang naglaho, na nag-iwan lamang ng nakakakilabot na katahimikan. Ang ibang mga gusali sa kampus ay hindi rin ligtas sa mga kababalaghan. Ang Miguel Hall, halimbawa, ay kilala sa kakaibang mga iyak ng isang sanggol na umaalingaw-ngaw sa mga koridor nito tuwing gabi. Kadalasan ay sinasamahan ng amoy ng sampagita, isang bulaklak na madalas na iniugnay sa mga kaluluwa sa kulturang Pilipino. Maging ang mga estudyante at guro ay nagulat na naririnig nila ang tunog ng mga papel na parang may hinahalukay, na para bang may isang nilalang na desperadong naghahanap ng isang bagay na hindi kailanman matatagpuan. Ang atmosfera sa mga pasilyong ito ay lalong bumibigat, lalo na sa mga unang oras ng umaga, kung saan ang mga bulong ng nakaraan ay tila nabubuha. Ngunit ang kapilya,
pa rin ang sentro ng mga kababalaghan sa unibersidad. Ang kwento ng isang batang babae na, sa kanyang baccalaureate mass, ay nakatagpo ng kaluluwa ng isang sundalo, ay nagsisilbing isang nakakatakot na paalala na ang mga patay ay hindi tunay na nawawala. Habang siya'y lumuhod upang magdasal, naramdaman niya ang isang nakakagimbal na presensya sa kanyang tabi. Nang siya'y tumingin, nakita niya ang multo ng isang sundalong Hapon. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang tahimik na pagsusumamo. Sa halip na makahanap ng kapayapaan sa araw ng kanyang pagtatapos, iniwan siya ng isang alaala ng isang espiritong naghahanap pa rin ng kaligtasan. Sa lugar na ito kung saan nagsasalubong ang kasaysayan at ang supernatural, ang hangganan sa pagitan ng buhay at patay ay nabubura. Ang De La Salle University, na may trahedyang nakaraan at mga kaluluwang hindi mapakali, ay nananatiling isang patunay na ang ilang mga sugat ay hindi kailanman gumagaling, at ang ilang mga kaluluwa ay hindi kailanman natatapos ang kanilang pamamalagi sa ating mundo. Sa susunod na bumisita ka sa makasaysayang kampus na ito, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang mga espiritu ng nakaraan ay palaging malapit, nagmamasid mula sa mga anino, naghihintay ng isang tao na kikilalanin ang kanilang sakit. Manatiling nakatutok sa Mystic EA Channel para sa mas nakakatakot na mga kwento ng kababalagha. At tandaan, kapag dumilim na at naging tahimik na ang kampus, panatilihin mong bukas ang iyong mga ilaw. Hindi mo alam kung ano ang nagtatago sa gilid ng iyong paningin.